Minsan pa po malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! We glorify you, Lord Jesus. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa hapong ito. Patuloy, Lord God, samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Ikaw ang manguna, Panginoon, Lord God. Let your name increase and our name decrease, Father, Lord God. We ask for your wisdom, understanding, Lord God. Hallelujah. Ng bawat kapahayagan mo ngayon, Lord God, ay lalo kaming lalago, Panginoon, oh God. Hallelujah sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise God. Ayan. Hindi mo nga yung nasa kanan at kaliwa mo. May mga ang gaganda ng mukha, bagong makeup, may mga bagong kulay. May bagong ngipin. Bagong uban. Meron din ako niyan. Yan po. So, excited pa rin po ba tayong lahat? Alam po tatanungin nyo, bakit siya yung nasa harapan? Ang ating apostle po at pastora ay nasa Laguna. Sila po ay nagturo po doon. Doon sa church po na pastor, yung anak ng pastor ay yung doktora na nag-opera po sa akin. Kaya nandun po sila ngayon sa may Laguna po. Chinat na po kanina ng doktora ko eh. Hinahanap po ako ng doktora ko mismo. Pero nandun po sila. Amen po? Amen. So, for this few weeks po, tayo po ay nagtatopic ng about po, essentials for victory. Amen? Lahat tayo gusto natin maging matagumpay. Amen po ba? Ayaw natin na tayo ay maging talunan. Tinuruan din tayo dito na mag-family altar. Taas ang kamay ng mga nagpa-family altar dyan. Nakasubok mag-family altar. Nakasubok na lang muna. Sige. Malamang pag nakasubok, may magtataas ng kamay. Nakasubok mag-family altar. Maging proud naman kayo, nag-family altar kayo. Grabe naman kayo. Nakasubok mag-family altar. Nagpa-family altar lagi. Ayun lang. Diba? Yan. So, tinuruan tayo na mag-family altar na talagang, alam nyo, mas maganda na lagi at regular natin yun ginagawa dahil malaki ang naitutulong nun sa buhay. Amen ba? Tinuro din sa atin yung blessings of serving the Lord. Amen? Alam nyo, pinaka-the best na gawin sa buhay ay yung naglilingkod ka sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maglingkod ka. Amen? Ang pag-attend na hindi yan paglilingkod. Diba? Yung pag-attend mo every Sunday, hindi yan paglilingkod. Ang paglilingkod sa Panginoon ay yung talagang lumalago ka, nagiging parte ka, amen, ng gusto ng Panginoon. Amen? Basahin po natin yung Joshua chapter 24, verse 14 to 24. Ayan, Joshua 14. Yan na. Wait lang. Pasensya na, hindi akin tong laptop na gawin. Okay, verse 14, sabi po dito, Then Joshua said to the people, Now you have heard the Lord's words, so you must respect the Lord and sincerely serve Him. Throw away the false gods that your ancestors worship. That was something that happened a long time ago on the other side of the Euphrates River in Egypt. Now you must serve only the Lord. Verse 15. But maybe you don't know, you don't want to serve the Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? But maybe you don't want to serve the Lord. You must choose for yourselves today. Today you must decide who you will serve. Will you serve the gods that your ancestors worship when they live on the other side of the Euphrates River? Or will you serve the gods of the Amorites who live in this land? You must choose for yourselves. But as for me and my family, we will serve the Lord. I-declare nga po natin yon. But as for me and my family, we will serve. Minsan pa sa mas malakas. But as for me and my family, serve the Lord. Then the people answered, We will never stop following the Lord. We will never serve other gods. We know that it was the Lord God who brought our people out of Egypt. We were slaves in that land, but He did great things for us there.
He brought us out of the land that protected us while we traveled through other lands. Verse 18, the Lord helped us defeat the people living in this land. He helped us defeat the Amorites who live in this land where we are now. So we will continue to serve the Lord because He is our God. Verse 19, then Joshua said, you will not be able to continue serving the Lord. God is holy. Wait lang. Ay, mali. Ang hirap pag hindi. Asan na yun? God is holy and God hates His people worshiping other gods. He will not forgive you if you turn against Him like that. Verse 20, if you leave the Lord and serve other gods, He will cause terrible things to happen to you. He will destroy you. He has been good to you, but if you turn against Him, He will destroy you. Then the people said to Joshua, no, we will serve the Lord. Then Joshua said, look around at yourselves and the people with you. Do you all know, agree, and that you have chosen to serve the Lord? Are you all witnesses to this? The people answered, yes, it is true. We all see that we have chosen to serve the Lord. 23. Then Joshua said, so throw away the false gods that you have among you. Love the Lord, the God of Israel, with all your heart. Then the people said to Joshua, we will serve the Lord our God, we will obey Him. I-declare nga po natin yan ng sabay-sabay. We will serve the Lord our God and we will obey Him. Ang topic po natin ngayong hapong ito is the power of choice. Sabi mo nga, choice. Lahat tayo may choice sa buhay. Amen ba? Lahat tayo may karapatang mamili. Kung ano ang iyong pinipili, sino ang iyong pinipili, at ano ang dapat iyong piliin. Amen ba? Lahat tayo may choice. Dito po sa ating binasa, 'di ba? Sinabi mismo po dito na maraming ginawang himala ang Panginoon. Amen ba sa kanila? Amen. So in-encourage sila ni Joshua na maglingkod sa Panginoon, magpatuloy. Ano man ang pagdaanan, lahat tayo may pagsubok sa buhay. May pinagdadaanan, whether ikaw ay may battle ka sa financial, may battle ka sa spiritual, may battle ka sa emotional, may emotional problem ka, 'di ba? Meron kang battle saan? Sa relasyon, 'di ba? O kung ano man, 'di ba? Mental health man 'yan, mental health problem man 'yan. Lahat tayo may battle sa buhay. Pero it doesn't mean hindi ka na pwedeng maglingkod sa Panginoon. Hindi ang paglilingkod po sa Panginoon ay hindi ibig sabihin nyo, saka na lang ako maglilingkod kapag perfect na ang buhay ko. Walang ganon. Amen? During the process, habang tayo naglilingkod sa Panginoon, may pinagdadaanan tayo. Amen? May mga pagdadaanan kang masasaya, pero hindi sa lahat ng bagay, puro saya. Diba? May pagdadaanan kang ititest yung faith mo. Meron namang mga bagay na talagang malulungkot ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung malungkot. Diba? Meron namang mga pinagdadaanan na matetest ka na bakit? Parang tingin mo parang nanghihina ka. Diba? Pero it doesn't mean hihinto ka. Amen? Amen po ba? Sabi dito, you must choose for yourselves today. Kailan? Today. Lahat tayo ay merong choices sa buhay natin. Ang tanong, pinili mo din bang maglingkod sa Panginoon? Diba? Choice mo din bang pumunta sa church every Sunday? O may namilit lang sa'yo? May nangungulit lang sa'yo? Diba? O dahil sa nakulitan ka sa anak mo, nakulitan ka dun sa life group leader mo, diba? Pero ang katotohanan, titingnan mo, ang decision mo, nakabatay sa'yo kung ano yung pipiliin mo. Amen ba? Kaya sabi ni Joshua doon, but as for me and my house, we will serve the Lord. Gusto mo po bang mangyari sa inyo yan? Na hindi lang ikaw yung nandito. Imaginein mo yung katabi mo, 'di ba? Yung gusto mong i-invite isama o makasamang sumamba, katabi mo. Imaginein mo. Ay, ang saya nyo naman po kung katabi nyo naman yung gusto nyong makasama. Grabe naman kayo. 'Di ba? Pag yung gusto nyong makasama, 'di ba dapat masaya ka? Yes. Lalo na kung yung katabi mo gusto mo. Ay, hindi. 'Di ba? Diba? Pag ang gusto mong makasama, yung
katabi mo, diba? Ibig sabihin, yung wala dito, tas ngayon katabi mo na, ang sarap sa pakiramdam. Amen ba? Some of you meron dito na parang hindi mo ma-imagine na biglang nandito pala. After hindi pala after, balikan natin yung 5 years ago, 6 years ago, diba? Na-imagine mo ba na yung katabi mo dito sa church? Tayo nga, hindi natin ma-imagine, di ba, si Ninong Ray nasa church? Ay, kilala niyo po ba si Ninong Ray? Yung magaling magluto. Pinapakilala ko po sa inyo si Ninong Ray. Si Louie. I-search niyo po yan sa Facebook. Ang dami na po napagkamalang si Ninong Ray at si Louie. Diba? Imagine mo yung katabi mo, makikilala mo ba yan? Ako hindi ko ma-imagine no? Ma-imagine na si CJ mas matangkad na sa akin ngayon. Hindi, joke lang. Hindi mo ma-imagine ang bawat isa sa atin ay magkakakilala. Pero pinakamasarap ay yung kasama mo yung pamilya mong naglilingkod sa Panginoon. Pinaka-the best na blessing yun ay yung buong pamilya ay lahat kayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya lagi mo idideklara yan, hindi man sa ngayon, pero darating ang panahon, kahit hindi ka kumanta ng pagdating ng panahon, diba? Makakasama mo maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Maaring marami kang luhang iniyak. Marami kang mga pinagdaanan. Pero tingnan mo, yung mga estudyante nga natin ngayon, no? Dati estudyante lang eh. Ngayon, unemployed na. Dati estudyante lang eh, no? Ngayon, unemployed na. Diba? Dati lang, diba? Dati, hindi ko lubos maisip. Dati, kinukuha ko lang yung card ni Armark. Pag kukuha ako ng card nila sa school, pag kukuha nila, ilan yun? Ilang estudyante yun? Although yung ibang kinukuhanan ko ng card ngayon, wala na dito. Pero ilan yun? Kaya parang siguro nagtataka, kada tawag, ako yung lalapit doon. Diba? Ngayon naman, taga-enroll na ako ni CJ. Nung isang araw lang nag-enroll po ako kay CJ. First time ko pong mag-enroll, hindi naman po sa kumbaga nagmamalaki. Pero nag-aral po talaga ako sa private school since elementary to college. So first time ko, nung in-enroll ko si CJ, naubos ka agad yung pasensya. Ubus yung pasensya ko talaga. Naiinis pa ako sa may guard. Kasi sabi nung guard, walang papasok, isa lang ang papasok dito. Kung ako sa inyo yung guardian, umuwi na kayo. Sabi ba naman, isip-isip ko, dumating-dating ako dito, ang init-init. Pero nung in-enroll ko si CJ, yung haba nung pila. Diba? Kung sa dami ng estudyante, sabi ko, ganito pala mag-enroll nun. Pero makaka-enjoy naman. Sabi niyo bakit? Kasi nalipat na sa higher section si CJ eh. Yes! Tapos paglabas namin, humanda ka. Kapag nalaglag ka na naman dyan, yari ka sa akin. Hindi, joke lang. Diba? Ang pinakamasarap sa pakiramdam ay yung naglilingkod sa Panginoon. Amen? At yung kasama mo yung buong pamilya mo naglilingkod. Sabi ni Joshua dito, buong puso niyang sinasabi sa mga tao na no matter what you choose, ano man ang piliin ninyo, my choice is to follow the Lord. Amen? No matter what you choose. Sabi mo yan sa katabi mo, no matter what you choose, my choice is to follow the Lord. Anong ibig sabihin yan? Ano man piliin niyang katabi mo, basta ikaw, stick ka, consistent ka, na ang gagawin mo ay susundin mo ang Panginoon. Yun ang pipiliin mo. Diba? Hindi ka naghahanap kung sino yung wala dito. Kasi hindi ka pumunta dito dahil doon sa katabi mo. Pumunta ka dahil sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya no matter what, ano man piliin nila, piliin man nilang hindi umaten, diba? Dapat ikaw hindi mo pinipili yun. Hindi nakabatay ang iyong desisyon sa katabi mo. Amen. Hindi mo hahayaan na magdidictate ng decision mo o ng choices mo yung ibang tao. Amen ba? Diba? Kasi kung pinaka-the best, kung sinong mas magandang pakikinggan mo na kalooban, si Lord na yun. Amen ba? Amen. Amen? So no matter what you choose, sabi ni Joshua doon, my choice is to follow the Lord. Even if all of them rejected the Lord on that day. May iba kasi diba, ginawa na ng himala, ang ganda na ng ginawa ng Panginoon,
pero still, nakaranas lang ng pagsubok, ang itsura ay katulad nung tingnan mo yung katabi mo, lugmok. Hindi, seryoso. Diba? Parang down na down. Pero si Joshua hindi. Dapat ganun din tayo. Amen ba? Hindi nakasalalay yung desisyon mo sa buhay o yung kung ano yung pipiliin mo base dun sa sitwasyon mo sa buhay. Halimbawa, hindi base sa panahon. Alam, hindi maintindihan ng tao. Malamang kanina ang nasa isip niyo, sobrang init naman. Pag umuulan naman, ano ba naman yan, umuulan? Ano ba talaga? Kahit yung panahon, nalito na sa inyo. Diba? Pero kahit umulan o bumagyo, ano? Ayos lang. Diba? Umulan o bumagyo, aaten ka. Walang makakapigil sa'yo. Puyat ka, matin ka pa rin. Amen ba? May problema ka, mas lalo kang umaten. May sakit ka, mas dapat ka lalong umaten. At pag may blessing ka, karapat-dapat kang umaten. Amen ba? So he made his choice, his conviction were his body and nobody could change them. Walang dapat makakapigil sa'yo. Diba kapag ikaw in love, walang nakakapigil sa'yo? Hamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Mahal kita. So God honors the choice we make. Ino-honor ni Lord kung ano yung choice natin. And make sure kung ang pipiliin natin ay tama. Amen ba? Kaya make sure, pag iniisip mo, bakit ito yung pinili ko? Parang hindi ako sinamahan ni Lord. Ang tanong, choice din ba ni Lord yun sa'yo? Diba? Ang tanong din, choice ba ni Lord? Kasi alam nyo, ino-honor ni Lord kung ano yung choices natin sa buhay. Diba? Binibigyan niya tayo ng magandang buhay, depende dun sa ating pinipili. Amen? We have the power to determine our destiny. Amen? Kung ano yung gusto mong mangyari sa future mo, yun ang baback upan ni Lord. Amen? Amen. Merong dalawang forces. Two powerful forces seeking to influence your choice. Meron dalawa. Ayan o. These are two powerful forces seeking to influence your choice. Sino? Si Satan at saka si God. Sino ang pipiliin mong mag-i-impluwensya sa'yo? Dalawa lang yan. Amen? Ang Diyos o ang kaaway? Amen ba? So mamili ka, sino ang hahayaan mo, pahihintulutan mong mag-influence sa buhay mo? Ang kaaway ba o ang Panginoon? Amen po ba? Pag sinabi mo, pag si Satan, it demands to your body appetites and pride. Kaya ka minsan nagiging ma-pride. Kasi sabi nyo bakit? Pinili mo yan, mas pinakinggan mo yung kaaway. Actually, di ba, isa sa essential for victory, ano yung number 1? Hala. Essentials for victory. Number 1, learn to forgive. Alam niyo po, sa learn to forgive, hindi pinag-uusapan na doon kung sino yung mali. Ang pinag-uusapan doon kung marunong kang magpakumbaba. Amen ba? Or else, kapag ang nangyayari, pag alam mo, pag ang isang mali ay sinuklian mo ng mali, mali ka na rin. Kaya kung alam mong mali, dapat gumawa ka ng tama. At huwag kang magkaroon ng tama. Amen? Satan demands to your body appetites and pride. He uses fear. Tatakutin ka ng kaaway. Wala yang ididikta sa'yo. Walang impluwensyang madidikta sa'yo ang kaaway, kundi takot. Pangamba, takot, alinlangan. Diba? Gusto ng kaaway kasi puro matakot ka eh. Paano na ang bukas? Paano na ang kahapon? Tapos na ang kahapon. Diba? Paano na lang ang bukas? Diba? Paano na lang to? Sabi nga eh, yung 1,000 pesos daw, madaling ubusin. Tama po ba? Tama po ba? Ayaw tanungin si Achi kasi ano yan eh. Ganun yan eh. Hindi, joke lang. Kaya ayaw tanungin si Achi kung ang 1,000 pesos madaling maubos kasi ganun yan eh. Joke lang. Na, ang 1,000 pesos madaling maubos, tama? Si Mika tanungin natin. Diba? Ang 1,000 madali lang maubos. Kayang ubusin yan ng 1 hour.
One day. Lalo na sa mga nagtatrabaho. Amen ba? Pero ang galing no, yung 100, kayang paabutin hanggang 15. Amazing, di ba? Yung 1,000, kaya mong gastusin in one day. Pero pag malayo pa yung sweldo, 100 na lang yung natitirang pera mo, kaya mong paabutin hanggang 15 o hanggang katapusan. Tama ba? Mga estudyante, sa mga estudyanteng nagbabaon, whether 100 o ganyan, lagi mo na, 20 ba mahalaga pa sa inyo? Sa mga, yung 20, di ba ang estudyante, bigyan mo 500, mabilis maubos, 100, lalo nang mabilis. Pero yung 20, di ba? Ako tinuruan ko po si CJ na kada weekly yan, alam niya yan. Weekly yan, tinatanong ko siya. Kasi may baon siya eh, di ba? May baon po siya. Tapos weekly yan, alam niya yan. Magkano yung ipon mo ngayong linggong to? Kala mo naman may ipon din ako eh, no? Hindi kasi gusto ko siyang matuto na mag-ganon habang estudyante pa siya. Kasi, in fairness naman po, nung estudyante ako, pala ipon din naman po ako. So, parang matuto din siya. So, magkano ipon mo ngayon? Diba? At least, pag may ipon siya, CJ, pautang na. Hindi, joke lang. Hindi po diba? At least natututo siya, bata pa lang ng ipon. So, he uses fear. He also uses lies. Kasinungalingan. Hindi kaya deceit, katusuhan. Yan ang mag-i-influence sa atin. Gusto mo ba yan ang mag-i-influence sa'yo? Siyempre, ayaw mo. But the Holy Spirit, uses the motivational force of love. Amen ba? Dapat ang relasyon natin sa Panginoon, tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal. Dahil mahal niya tayo, dapat lang din natin siyang mahalin. Amen? At kung mahal natin ang Panginoon, dapat lang din natin siyang paglingkuran. Dapat din natin siyang piliin. Pinili tayo ng Panginoon kahit hindi natin siya pinipili madalas. Pero tayo ay pinili ng Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal. Amen ba? He seeks to appeal to your reason. He seeks to lead you to truth. Sabi nga po sa isang quote, sabi po ni John Maxwell, sabi dito, life is a matter of choices. Ibig sabihin, madami. A, B, C, D. Life is a matter of choices and every choice you make makes you. Kung ano daw ang pinipili mo, nagiging ganun ka. Amen ba? Kung pinili mo na maging ginusto mong maging cum laude, piliin mong mag-aral ng mabuti. Kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, piliin mong maglingkod sa Panginoon. Sabi po nung isa pa pong quote, P.K. Suban babasa doon, life is a chess match. Parang nawawala yung Wala. Life is a chess match. Every decision that you make has a consequence to it. Life is a chess match. Every decision that you make has a consequence to it. Tatandaan po natin, we have the right to choose, pero lahat ng pinipili natin, tatandaan natin, may consequence na nakatapat yan. Amen ba? Every time, ano man pinipili mo sa buhay mo, ano man tinatahak mo, merong consequence yan, whether good or bad. Amen ba? Kaya bago ka gumawa ng isang desisyon sa buhay mo, bago ka pumili, make sure na i-imagine mo na kung ano ang magiging future nito, ano magiging consequence nito. Amen? So, Joshua gave 3 choices sa mga Israelites. Ano yung 3 choices na yon? Una, serve the Lord. Pangalawa, serve the false gods that their forefathers had served from the other side of the Euphrates River and Egypt. Or serve the false gods that were popular in the land that they were now living in. So kung ikaw ang papipiliin, ano ang pipiliin mo? Bun ba sa dati na pinanggalingan na ng mali ng ninuno mo? O dun ba sa ngayon na maling buhay pa rin? O mas pipili mong maglingkod sa Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, serve the Lord. Serve the Lord. The content of your character is your choice. Day by day, sabi po, meron ba yan? Wala din? Ay, wala.
Ito, sabi dito sa isang quote, the content of your character is your choice. Day by day, what you choose, what you think, and what you do is who you become. Araw-araw daw, kung ano ang pinipili mo, ano ang iniisip mo, ano ang ginagawa mo, nagiging ganun ka. Tama po ba? Ano ang pinili mo, ano ang iniisip mo, ano ang ginagawa mo, nagiging ganun ka. Kunwari, pinili mong humiga. Inisip mong humiga. At ginawa mong humiga. Yun lang ang buhay mo. Don't expect something na may mangyayari sa buhay mo and wala kang ginagawa sa buhay mo. Amen po ba? Pero pag pinili mong maglingkod sa Panginoon, hindi kalugihan yan. Amen ba? Pag pinili mo si Lord, hindi kalugihan yan. Yung relasyon mo sa Panginoon, hindi kalugihan yan. Amen? Joshua knew that it was his last opportunity to influence them and calls them to a place of decision. Kaya nga niya ginawa yun eh. Kumbaga ito yung parang naramdaman niya, ito na yung last opportunity para masabihan ng mga tao na influence na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Time will come, sa totoo lang po. Malapit na din po ang last days. Amen ba? Time will come. Diba? Hahanapin mo talaga ang salita ng Panginoon. Kaya habang malaya mo pa siyang, diba, na ihayag mo na. Amen. I-express mo na yung faith mo sa Panginoon. Joshua's appeal is the heartbeat of what God desires of them. Diba? Kasi yun yung puso ng Panginoon, yung maglingkod tayo sa Kanya. Sabi nga, God is seeking full commitment from us. God is seeking full commitment from us. Ayaw ng Panginoon na yung relasyon natin sa Kanya ay walang commitment. Sa mundo ngayon, diba, madalas, pinapractice ng mundo ngayon yung walang commitment. Ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya ng walang commitment. Ang tanong, how was your relationship to Jesus? Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? Wala kami yung puso mo. Diba? Kamusta kaya ang relasyon mo sa Panginoon? Si Lord ba ang tinitibok ng puso mo? Diba? Si Lord ba pa rin ba ang desire ng puso mo? Amen po ba? Kasi pag si Lord yun, kahit ano man, sabi nun, may kanta nun si Pastor Neil, kahit ano pang sabihin nila, sa puso ko tayo ay isa. Tama po ba yun, Pastor Neil? Tama daw. Diba? Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, ano mang sitwasyon, ano mang pagdaanan mo, kung alam mo sa puso mo na si Lord ang tinitibok ng puso mo at may relasyon ka sa Kanya, magkukumit at magkukumit ka sa Kanya. Hindi pa pwede na, Lord, may relasyon ako sa'yo, pero no commitment, Diba? Hindi pwede yun. Hindi pwede na ikakasal ka. Pag kinasal ka, Lord, doon sa minahal mo, kakasal lang tayo, sing-sing lang to. Papel lang to. Diba? Hindi pwede. It's a lifetime commitment. Amen po ba? Kaya pag ikaw ay naglingkod, pag ikaw nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, ang bunga niyan ay naglilingkod ka sa Kanya. Nagko-commit ka. God is seeking full commitment from us. It is important to know that God desires genuine, totoo. Amen? Ayaw natin ng fake. Gusto natin totoo. Fully committed worship service from us. While He may tolerate disobedience for a season of time, alam ng Panginoon minsan nagpapasaway ka. Tanong mo nga katabi, pasaway ka ba minsan? May nagtuturuan na. Diba minsan, diba parang kahit yung iba dyan, kahit alam na mali, ibibilit pa rin. Sige, minsan lang naman Parang akala mo merong, kumbaga sa trabaho may leave. Ilan na po ba ang leave ngayon sa trabaho? Depende. Depende sa company. Parang ako, 7 days. Sick leave at saka VL na yon. Parang wala nga sa 7 yung akin dati. Joke lang. 7. Di 7. Hindi naman katulad yun. May 7 pa akong leave. O pwede pa ako magkasala, may isa.
Dalawa. Hindi. Pero si Lord hindi niya yung tinatanggap eh. Amen ba? Pero pinipili pa rin tayo ni Lord. 'Di ba? Although tayo minsan hindi natin siya talaga pa rin pinipili, araw-araw. Amen? This includes when we are familiar to our own ways and are unknowingly partaking in things that grieve God. Pinakamasaklap, yung hindi ka na nga naging kabahagi sa kaharian ng Diyos, naging kabahagi ka pa sa kalungkutan niya. 'Di ba? Alam niyo ba, lahat ng mga anak magsabi ng amen. Ay, siglahan nyo naman para mga anak na to, para naman kayong hindi pinakain ng magulang. Mga anak, magsabi ng amen! Amen! Alam nyo ba, nasasaktan ng magulang kapag nasasaktan kayo? Sabi namang iba, parang hindi. Akala nyo lang hindi. Pero masakit sa isang magulang na ramdam niya sa isang anak niya na nasasaktan at nahihirapan. Amen ba? Hindi man halata, hindi nyo man nahalata, hindi man ano bang gusto nyo? Magdamayan kayo? Umiyak ka. Hindi ganun. Hindi nag-iyakan na lang kayo. Pero masakit sa isang magulang na makita niya ang isang anak niya ay nasasaktan. Ganun din ang Panginoon. Masakit para sa kanya na nakikita niya ang isang anak niya na nagkakasala. Na namumuhay sa kasalanan. So God desires our intentional and complete devotion. Kaya nga, serving two masters will never be allowed or accepted sa Panginoon. Iisa lang ang ating Diyos. Amen? Hindi, sabi ko nga, ito lagi ko po sinasabi kahit sa po sa life group, hindi pera ang makakasolve ng problema natin. Yung iisipin natin na kung may pera lang ako, solve na lahat ng problema ko. Hindi. Hindi rin posisyon sa trabaho ang makakasolve ng problema. Alam niyo po ba yon na the more na tumataas ang posisyon mo, the more na mas mataas ang problema mo. Diba? Diba? Hindi kahit ano, hindi yan ang hindi yan ang magpapaano sa'yo, solve, makakapagkontento sa buhay mo. Amen ba? You cannot serve two masters at the same time. Iisa lang ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Hindi pwedeng may kapantay si Lord. Kaya nga sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ibig sabihin, yung all mong yan, ibinibigay mo lang kay Lord. Huwag mong ibuhos yan sa trabaho lang. Huwag mo yang ibuhos doon sa mga hindi ko sinabi pong huwag kayong magtrabaho, huwag kayong mag-aral, pero make sure na ang binibigay mo yung all mo sa Panginoon. Kasi pag binigay mo yung all mo sa Panginoon, 'di ba? Siya din ang magbibigay ng kalakasan sa iyo, ng wisdom sa iyo and everything. Amen. Kaya ano-ano bang nagiging Diyos-Diyosan natin sa buhay? Di naman pag sinabi pong Diyos-Diyosan, yung talaga eh. Ano ba yung nagiging Diyos-Diyosan natin sa buhay? Ngayon, sa panahon ngayon, marami sa mga kabataan ngayon, yung wala po kasi ako talagang kilalang Korean, diba? Yung parang, sinasabi ko lagi yung suntokcho, pero wala naman po talagang ganun eh. Magbigay nga kayo ng isang Korean, si Lee Min Ho. Yun lang yata kilala ko din. Si Ryan Banks. Gusto niya si Ryan. Diba? Yung iba nagiging Diyos-Diyosan na yung mga ganun. Alam niyo po ba? Mas pinahahalagahan yun. Mas pinavalue yun. Ang tanong, sabihin niya, ako hindi ko naman nagiging Diyos-Diyosan yung mga ganun kasi hindi naman ako fan ng mga Korean. Pero ang tanong, ano ang nagiging Diyos-Diyosan mo kapalit sa ating Panginoon? Ang nagiging Diyos-Diyosan mo yung ipinagpapalit mo para sa Panginoon. Si Cardo? Batang Quiapo na ngayon, wala na si Cardo. Si Annalyn Santos po ba? Si Doktora po ba? Hindi. Ano ang mga nagiging Diyos-Diyosan natin sa ating buhay? Diba? Na nagiging hadlang para lumago ang iyong relasyon sa Panginoon. Amen? Joshua's plea to the people was that they would fear the Lord, or in other words, reverence and respect Him. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Hindi yung katulad nung ini-inject na kaaway na magkaroon ka ng takot sa buhay, pangamba, alinlangan, hindi. Ang gusto,
ni Joshua ay magkaroon ng takot sa Panginoon. Amen? Pinakamahirap yung wala kang takot sa Panginoon pero takot ka sa sa mga bagay na wala ka naman dapat ikatakot. It would be insulting and disrespectful to attempt living in God's blessing while also serving another master. Ano ibig sabihin nun? Di ba nakaka-insulto naman yun? Di ba? Halimbawa, sa isang estudyante. Ulit. Sa isang estudyante, magulang mo nagbibigay ng baon sa'yo, araw-araw. Tapos, kung sino yung nagbibigay ng baon sa'yo, yun yung hindi mo sinusunod. Di ba nakaka-insulto naman po yun? Tama po ba? Yung taong nagbibigay ng pagmamahal sa'yo, yung taong tumutulong sa'yo, yung taong nagbibigay ng attention sa'yo, tapos yun ang hindi mo sinusunod. Parang katulad din nun, hindi ka pwedeng isang empleyado, sumusweldo ka dito sa kumpanyang to, pero sa iba ka nagtatrabaho. Hindi pwede yun. Or diba, yung mismong kumpanya nagpapasweldo sa'yo ng maganda, pero mas binibigay mo yung effort mo, yung time mo, at yung attention mo sa iba. Amen ba? Hindi rin pwede na sabihin nyo pinagaling ka ni Lord, pero iba yung na-acknowledge mo. Tama ba? Yung pinagaling ka ni Lord, tapos iba yung na-acknowledge mo, kaya ka gumaling, tapos ang magiging later on, hindi naman na si Lord yung nagpagaling sa akin eh. Ang galing lang talaga ng doktor na Hindi. Amen ba? At hindi rin pwede na blines ka ni Lord, pero iba yung susundin mo. Diba? Tatanda mo natin, dalawa lang ang pwedeng mag-impluwensya sa atin. Ano yon? Ang Panginoon o ang kaaway? Ang Panginoon, binibless tayo, pinagagaling niya tayo, pinoprotektahan tayo, ganon. Pero mas sinusunod natin yung kaaway, diba? So, ibig sabihin, napaka-insulto o disrespectful sa ating Panginoon kung ganun yung gagawin natin. Kaya nga, make the right choice. Sabi mo sa katabi mo, make the right choice. The nature of humanity hasn't changed much since the beginning of time. Additional, the one true God and false God are still in existence today. Amen po? So, Ecclesiastes chapter 1, hindi ko na po yan babasahin. Pag binasa niyo po yan, it reminds us that nothing new is under the sun. Ano ibig sabihin? In this new generation, lahat nagpo-progress. Kasi may mga bagong innovation. Iba na po talaga ang panahon ngayon. Amen ba? Ibang-iba. Diba? Sobrang iba. Ngayon, mas napapadali ang buhay because of technology. Pero lahat po yan ay meron ding mga side effects. Amen? Alam nyo, parang nga yung isang, siguro, 1-year-old pa lang, kaya na mag-demand ng cellphone eh. Diba? Baka magulat na lang si May, si Sean, nagde-demand na ng cellphone eh. Diba? Marunong na magpindot-pindot ng ganon. O, diba? Magulat kayo, alaga yung aso, nag-cellphone na din. Diba? Kasi each new generation progresses to more innovation and greater efficiencies. New ideas and easier ways of life are implemented continually. Patuloy yan, nag-i-improve. May papakita ko sa inyong chart ngayon. Tingnan nyo kung anong generation kayo dito. Ay, maliit. Sige. Yun to pala yung mga tawag doon sa mga generation ngayon. Tingnan natin kung anong kabilang na generation ka. Kung ikaw daw ay pinanganak noong 1890, meron po bang pinanganak ng... Ang tawag doon ay lost generation or the generation of 1914. Kapag ikaw ay pinanganak noong 1901, diba? Ano yun? Interbellum generation. Sige, okay lang. Tapos kapag ikaw naman ay pinanganak noong 1910, parang ang ganda nung tawag doon sa 1910, the greatest generation. G na G. Diba? Greatest generation. Ito. Noong 1925 naman, dito daw pinanganak yung mga tahimik. Silent generation. 1946 hanggang 1964. Siguro meron na nun dito? Meron na dito? Wala? Ay, sino mami yun? Saan sila dahil?
Ang tawag doon, ang cute ng tawag doon sa kanila, baby boomer generation. Di ba? Yun ang tawag doon. Next, kung ikaw pinanganak ng 1965 o hanggang mga 1979, hindi mga accurate. Meron na ba yun dito? Ay, umami naman po kayo. Anong feeling nyo, mga Gen Z kayo? Ang tawag sa inyo ay Generation X, baby bust. Nung ikaw naman ay pinanganak ng around 1975 or hanggang 1985, hindi ako pasok dyan, seniors. O, diba? Ang sumunod doon, yung mga 1980 to 1994. Oh, magsabi naman ng amen dyan. Kaya tayo magkasundo, Achi eh. Yan na yung mga millennials. Diba? Or Generation Y or Gen Next. Gen Next ang tawag. Kung ikaw naman ay pinanganak ng 1995 to 2012, magsabi ng amen. O si Ate Lea, nag-amen ha. iGen, kaya pala sa mga Gen Z, gusto lagi ng iPhone eh, mga iGen. Gen Z ang tawag. At ang tawag pala doon sa generation ni na CJ ay Gen Alpha. 2013 to 2025. Gen Alpha. Yan yung mga generation ngayon. Isipin nyo ha, magkakalayo yung mga generation na yan. Pero every generation, nagkakaroon ng bagong progress. Mayroong bagong nangyayari. Amen ba? Bawat dumadagdag ng taon, may nababago. Amen? Amen? So, ibig sabihin, kung sa generation, habang nadadagdag, may nababago, dapat ganun din ikaw sa spiritual na buhay mo, habang dumadagdag ang taon mo sa Panginoon, may nababago. Hindi pa pwede nung bago ka sa Panginoon, ang aga mong umaten. Excited ka, tapos ganito-ganito ka. Pero habang tumatagal, tingnan mo yung katabi mo. Bakit ganun? Habang tumatagal, pabagal ng pabagal. Diba? So, na-identify natin kung ano yung generation. Some people will long for the old paths. Yung iba talaga parang namimiss yung dati. Dati, ganito lang ang buhay. Dati, pwede namang ganito-ganito lang. Diba? Sabi dito, some people will long for the old paths where they remember Christians depending more on the hand of God. Dati po kasi, di ba? Kumbaga parang talagang si Lord yung talagang nilalapitan at kinakapitan. Ngayon, hindi. Ang daming mga feeling independent talaga. Yung tipong talagang hindi lalapit kay Lord, talaga parang feeling, kaya ko to. Ako gagawa nito, hindi ako hihingi ng tulong, kaya ko to, independent ako. Diba? Kahit nahihirapan ako, diba? Depending more on the hand of God than depending on personal smarts, individuals' physical power, emotional strength. Minsan nga mas nagagawa ngayon na magdumepende saan? Parang ang dating is, may internet lang ako, okay na ako. Tama ba? Ganun parang may internet lang ako kahit walang ligo, okay na. Mabubuhay na ako. Internet lang, kahit walang ligo, okay na. Diba? Bakit? Pag pumunta ka sa isang lugar, ano ang una mong hinahanap? May wifi, may signal. Tapos pag walang signal at walang wifi, aburido ka. Ang bilis mo mainis. Ang bilis mong ano ba naman yan, ganyan. Diba? Lalo pag pumunta po kayo dun sa may pinupunta namin sa may Palawan. Diba? Nagkanda bundok-bundok na kami doon, lahat ng ganun. Wala talagang kasignal-signal, diba? Pero ngayon, magulat ka na lang, kahit sa tuktok talaga ng bundok, nandun mas malakas ang signal. Amen ba? So, as society develops and becomes more efficient and more intellectual, kapag the more nade-develop, alam nyo ang society natin ngayon, nade-develop mas lalong dumadami ang alam. Diba? Yung katabi mo, daming alam niyan So, sobrang daming alam niyan.
Wala lang. Diba? Ang daming alam, ang daming mga bagay na ano. Ang nangyayari, the faithfulness and goodness of God can fade from the people's mind. Unti-unting binubura sa isip mo yung katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Because of your intellectual o sa mga nalalaman mo. Amen ba? Ngayon po nauuso ngayon yung kumbaga ang daming mga influencer na tinatawag. Hindi po ako against dahil may mga influencer din po akong mga pinanonood. Isa po doon si no bashing. Diba? Pero ibig ko sabihin, diba, make sure matuto nating i-filter kung ano yung ating pinakikinggan. Ano yung ating pinanunood, ano ang ating binabasa, ano yung ating mga naririnig, matuto nating i-filter. Dahil hindi sa lahat ng sinasabi ng ibang tao ay tama. Amen ba? Kasi unti-unti, pinapatay niyan yung spiritual mo na naging nangyayari, yung choice mo sa buhay nalilihis. Na dati ang choice mo si Lord, unti-unti parang nababago. Diba po, nung nagkasala, si Eva, dati diba, ang choice niya si Lord lang yung susundin. Diba? Ang choice niya ito, sinabi ni Lord, ito, wag mo anin to, ganto. Nang dahil lang sa merong narinig, dahil lang sa merong nagsabi, dahil lang sa opinion ng iba, nabago ang choice mo. Diba? So, make the right choice. Mahalaga at makapangyarihan kung ano ang pinipili mo. Sabi dito, some will never know what it was like to have desperate need that only God could feel and then watch Him do it. So, even as the world continues to change, alam nyo, ang mundo patuloy na nagbabago, na de-develop, every person is still faced with the option of choosing the one true God or serving other gods. Ang mundo ay nade-develop, nababago, mas nagiging high-tech, lahat, everything. Pero dalawa lang pa rin ang pipiliin mo. Kung pipiliin mong maglingkod sa Panginoon o pipiliin mo na paglingkuran yung hindi para sa Panginoon. Amen po ba? Aside from false gods, man has been known to choose power, wealth, popularity, and other things na nagiging Diyos-Diyosan mo. Yan nga yung ibang mga nagiging Diyos-Diyosan eh. Gusto mo ng kapangyarihan, ng power, ng wealth, o gusto mo maging sikat, diba? Marami ngayon, diba? Yung parang natatawa ako kasi parang nauso yung mga gumagawa ng reels, yung mga content creator, na baliw na. Kakaisip ng content o whatever. Pinangarap ko din maging ganun eh. Inisip ko din yan eh. Nag-try ako minsan kaso hindi in-edit. Walang nag-edit para sa akin. Hindi, joke lang. Diba? Pero kung isipin mo, diba? Kung isipin mo, diba? Sa dami ng mga influence sa paligid, pwede talagang maapektuhan yung choice mo sa buhay. Amen po? Amen. Kaya every person that knows the true God needs to make an intentional decision. Kaya bawat isa sa atin, pag tayo'y pumili, dapat intentional. Intentional na yun ang pipiliin mo, yun ang decision mo, at maging firm ka sa decision mo. Amen ba? Ano ang magiging firm sa decision mo? Ano yun? To follow and serve God. Sabi mo nga, I will follow and I will serve God. Choosing Jesus is more than claiming to be a certain conviction. Hindi lang yan yung nakikinig ka ng sermon o kumakanta-kanta ka ng mga kanta dito sa church. Diba? Hindi lang patungkol, diba? Sa narinig mo ano yung patungkol sa kanyang kaharian. Dapat matuto mo din, piliin talagang maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Sa SM nga eh. Diba? Pag, alam niyo yun, may oras yun. Mapalakpak-tak. Happy to serve, diba? Alam niyo yun? Ay, grabe. May ganun yun eh. May balakpak, tapos may bilat, tapos gagano sila, happy to serve eh. Diba? Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Kasi pinili nilang magtrabaho doon. Pinili nilang gawin yun. At pinili nilang sundin yun. Amen ba? Dapat ganun din tayo. Pag pinili natin maglingkod sa Panginoon, pinili natin mag-serve sa Kanya, diba? Dapat happy to serve. Amen. Sabi mo sa katabi mo, happy to serve. Diba?
So, true commitment will not happen by accident or coincident. Ang totoong commitment daw, hindi yan aksidente lang. Hindi lang yan coincident. Parang sa isang magpartner, hindi lang yan aksidente. Ay, aksidente lang, bigla na lang akong kinasal. Hindi. Hindi yan aksidente or coincident. Amen? Ang totoong commitment ay yan ay decision mo, choice mo. Amen ba? So, additional to truly choose the Lord, it is a daily commitment that a person does not allow to be optional for his life. Dapat kung ikaw ay talagang merong nasa puso mo, pinili mo ang Panginoon, ang daily commitment mo, dapat hindi optional lang si Lord sa buhay mo. Lahat tayo ayaw natin maging option. Gusto mo ba yon? Diba? Ayaw natin na maging option ka lang. Diba? Gusto mo nga priority ka ni Lord eh. Diba? Dapat, kung gusto mo priority ka ni Lord, dapat priority mo din siya. Amen ba? Dahil doon ka lalago. Amen? Social media attempts to glamorous and glorify lifestyles that are unpleasing to God, flaunting self and wealth, enticing others to lust. False ideas of happiness entice hearts to follow after beauty and fame instead of a heart that is right with God. Alam niyo po kasi, sa social media ngayon, ang dami talagang pwede mong mapakinggan, pwedeng maimpluwensyahan ka, at pwede kang ma-deceive, o pwede ka din namang matuto. Hindi ko sinabing huwag kayong mag-social media, pero make sure na yung social media na ginagamit natin is para sa ikabubuti din natin. Hindi yung matatrap ka. Lalo na sa generation ngayon. Kaya ako pinakita yung kanina yung mga generation na yan. Kasi alam nyo, merong mga nakasanayan nung generation noon na iba na ngayon. Pero meron din na na-discover ko, terminology lang ang binago. Ang nangyari, pinalawak lang, pinalala. Amen ba? Mamaya pag-usapan po natin yan. Diba? Pinalawak lang or pinalala. There are different kinds of relationship. Diba? Kasi alam nyo po, kung meron tayong maayos na relasyon sa Panginoon, pipiliin nating maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Kung may maayos kang relasyon sa Panginoon, ma-enjoy mong maglingkod sa Panginoon. At pag na-enjoy mong maglingkod sa Panginoon, surely, ikaw ay magiging victorious. Amen ba? So, different kinds of relationship. Ito po hindi ko sinabing gawin ninyo, pero ito ay base sa generation ngayon, sa napapanahon ngayon, sa nangyayari ngayon. Amen ba? There are different kinds of relationship na baka ganun na din ang nangyayari, kaya ganun din ang relasyon mo sa Panginoon. Amen ba? Una, number 1, cancel culture. Narinig nyo na yan? Yung cancel culture, no. Cancel culture si Aji Day. Kasi nakausap ko niya si Aji nung one day, diba, nung nakaraang Sunday. Cancel culture, ano ibig sabihin yan? It refers to the practice of withdrawing support for individuals or organizations after they have been accused or objectionable behavior. This can include anything from boycotting a person or company's product to refuse to work with them. Yan ay talagang laganap dito sa ating society ngayon, yung salitang cancel culture na ginagawa, maaaring hindi nyo na-encounter yung word na yan, pero yan po ay talagang praktisado o ginagawa ngayon sa society. Doon sa mga malapit sa edad ko o doon sa mga yung salitang cancel culture ay pinalitan lang ng salitang boycott. O boycott, makakaano na tayo, makaka-relate. Boycott. Pero kasi, nung panahon, parang kasi ang tanda ko, pag sinasabi kong panahon kasi natin, parang ganun. Kasi noon kasi, ang boycott kasi, parang matinding ipoprove mo muna para i-boycott ang isang bagay. Tama ba? O ang isang bagay o isang tao, para i-boycott yun, diba? Parang matinding patunayan muna. Patunayan mo na talagang karapat dapat i-boycott. Pero ngayon, sobrang bilis. Dahil sa social media yan kunwari, halimbawa na lang po, may isang tao, nakilalang tao, pinost lang yan. Whether
totoo o hindi, fake news. Anything negative sa kanya. Lahat ng tao madami nang pwedeng makisawsaw doon at kaayawan na siya doon at i-bash na siya doon. 'Di ba? At ang tendency, maboboycott at maboboycott talaga. Amen ba? Or may isang product na kinaayawan lang, 'di ba? Ang bilis lang masiraan, sirain, 'di ba? 'Di ba nauuso 'yan? 'Di ba yung sa di ko alam kung totoo din o whatever. 'Di ba yung sa Jollibee yung tuwalyang chicken? O, 'di ba? O tapos para i-boycott, parang mabilis eh. Kasi nga because of our society ngayon, sa generation ngayon na cancel culture. Anong point po nito? Sa spiritual nating buhay, 'di ba? Baka nangyayari nagkakaroon ka ng cancel culture sa spiritual mong buhay. Amen ba? Halimbawa, yung katabi mo, may naikwento lang. Or halimbawa, uy, alam mo ba si ganito? Natawa ako dito sa dalawa. Di ba kung halimbawa, uy, alam mo ba si ganito? Or naghanap ka ng kakampi because of your sympathy. Naghanap ka ng kasimpatya. Na ang gusto mong mangyari, dahil sa ikaw ay nagtampo, gusto mo lahat magtatampo. Diba? Ganun ang mangyayari. Diba? Na parang nagtampo ako. O, lahat tayo, hindi tayo a-attend kasi nagtampo ako, tampo tayong lahat. Hindi pwedeng ganun. Amen ba? Hindi pwedeng ganun ang maging relasyon mo sa Panginoon. Amen ba? Number 2. Ghosting. Sino na ghost dito? Huwag niyo na masabi. Sino na ghost dito? Anong ibig sabihin nun? Ito po ay nangyayari. Sa mga hindi po nakaka-relate, at least alam nyo. Ghosting, anong ibig sabihin nun? It is when someone who is used to be friendly or even romantic with you suddenly cuts off all communication without explanation. While most people think of ghosting in a digital context, meaning a friend or dating partner stops responding to texts, emails, calls, etc. It can happen across all social circumstances. Ano po ang ibig sabihin ng ghosting na to? For example, ang ghosting po whether sa kaibigan, sa karelasyon mo, or anything. Ano po nangyari? Kausap mo, whether sa ang social media platform, lagi mo siya nakausap or nag-close kayo, then suddenly, naputol ang communication ng wala lang nang hindi mo alam. Kaya po tinawag na ghost. Kaya ghosting. Kasi talagang ghost, nagmulto lang, nagparamdam lang, tapos nawala. Ang tanong, di ba? Nangyayari yan ngayon at ang masaklap, normal yan na nangyayari sa ating mundo ngayon. That's the reason why na dapat tayo ay mag-commit sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon to help our community na hindi maging practice ang ganitong relasyon. Bakit? Kasi bakit? Pag ganito pala ang kumakalat sa ating paligid, diba? Anything, kaya nangyayari, nangyayari, ang relasyon hindi napapahalagahan. So, ang tanong din, kay Lord ba, gino-ghost mo din ba siya? O na-try mo na bang i-ghost si Lord na bigla ka na lang nawala nang hindi namin alam kung bakit? Ang sabi ng iba, sheesh! Diba? Bigla ka na lang nawala. Nasaan kaya si Gento? Hindi mo na malayan, si Lord palag, ginost mo na din. Diba? O, diba? Ganun pa nagbiro niya, sabi doon, tingnan niyo po to. Suddenly cuts off all communication without explanation. Diba? Bigla na lang pinutol. Wala. Parang kausap mo lang to tapos biglang, wala na, nawala. Hinahanap mo, hindi mo makita. Ghost nga eh. Kala ko si Casper lang yun eh. Kilala niya si Casper? Ay, meron nga ba si Casper? Kala ko ako lang na. Si Casper na friendly ghost. Buti pa si Casper friendly. Pero nanggo-ghost.
Diba? So, ibig sabihin, may ganun. So, ang tendency, kapag na-practice mo tong gantong klaseng kind of relationship at tinanggap mo yan sa'yo, even your spiritual life, magagawa mo yan. Manggo-ghost ka, bigla ka na lang hindi a-attend without any explanation. O, diba? Tapos, bigla mo na lang hindi re-replyan yung leader mo o kung sino man. Diba? Hindi mo man, mantalang kahapon na magka-chat, ganyan. Diba? Diba? Parang ganito-ganito lang, usap-usap. Or parang ngiting-ngiti ka sa akin. Joke lang. Diba? Diba? Huwag natin maging practice yun. Amen ba? That's the reason why we have to make the right choice to serve the Lord. Kasi ito po ang nangyayari sa ating community. Ito ang nangyayari po ngayon. That most of the time, kaya hindi rin natin naiintindihan yung mga kabataan ngayon, at yung mga kabataan niya, hindi rin tayo naiintindihan because of meron silang na-adopt na maling pananaw at maling konsepto, maling mindset, na yun ang ina-adapt nila, na yun ang nagiging buhay. Number 3. Talking stage. Tawa na naman lahat. Anong ibig sabihin nun? It lasts several weeks to 2 months. Yung iba nga, hindi lang 2 months eh. Minsan, half of the year. Minsan, year. Ang lakas ng asa. Mukhang paborito ka dyan, asa rin dyan. Talking stage is when you're getting to know someone aren't exclusive or in a relationship yet. To get out of the talking stage, ask your crush to hang out in person, open up about your past, beliefs, and tell them how you feel. Ano naman po ito? This kind of relationship, kasi dati nung panahon ni Tita yata at saka ni Achi, MU lang at saka mag-un na kagad eh. Diba? Or mga baka panahon ninyo, yung mahawakan lang yung kamay, ay kasal na kayo kagad eh. Diba? Ganun lang yung dati eh. Tapos dati nga lang talaga eh, kailangan punta sa bahay talaga. Kung manliligaw, punta sa bahay. Diba ngayon? Hindi ngayon. Ang ligawan, nagka-textan lang o whatever, nagka-chatan lang. Minahal na. Diba? Yun naman, ganun. Pero ngayon may tinatawag na talking stage. Ano po yung talking stage? Nakakausap mo lagi. Diba? Nakakasharean mo. Whether tungkol sa past mo, tungkol sa buhay mo, or anything. Or mga bagay-bagay. Diba? At araw-araw mo nakakausap na na-enjoy mo. Without, sabihin nyo ano? Without label and commitment ng relationship. Basta usap lang. Diba? Basta usap lang. Tama ba? Sa mga Gen Z dito, magsabi ng amen. Tama ba? Tanungin niyo yung Gen Z dyan, baka may ka-talking stage yan. Diba? Yung ka-talking stage, ganun lang. Without commitment, walang label, basta usap lang tayo, ganyan. Araw-araw, umaga, tanghali, hapon, gabi. Tapos nagkwentuhan, hanggang sa parang nagiging close. Pero, sabihin nyo anytime pwedeng mag-exit. Anytime pwedeng mag-exit, pwedeng putulin, wala, parang, ang sabi dun sa pangalan, no string attached. Diba? Anytime pwedeng mag-exit, ganon. Ang tanong ulit, sabi nyo, Si Lord, baka talking stage mo lang din? Huwag mong ka-talking stage lang si Lord. Mali yun. Bakit? Sabihin nyo bakit? Kasi kaya pala ganun ang iyong pananampalataya sa buhay. Kaya ganun pala ang relasyon mo sa Panginoon at hindi mo magawang mag-commit sa Panginoon. Kasi ang turing mo kay Lord, ka-talking stage mo lang. Kakausapin mo si Lord kapag may problema ka. Kakausapin mo si Lord pag may pangangailangan ka. Kakausapin mo si Lord pag may gusto ka. Kakausapin mo si Lord kapag masaya ka. Pero anytime, pwede kang umexit sa Kanya. Kasi bakit nga? Ayaw mo ng commitment. Ayaw mo ng parang anytime, usap lang. Parang walang matibay na pundasyon. At nangyayari po yan ngayon.
Kumbaga parang kapag yung napapractice yung generation ngayon sa isang relasyon na parang minumulat pa lang na pwede naman na ang relasyon ganito, parang sa panahon ngayon ito, pero next year iba naman, tas papalit-palit. That's the reason why po, kaya rin po maraming nagiging broken ng family. Amen po? At saka ang nangyayari tuloy din, relasyon din ng magulang at saka sa anak, ang bilis din niyang, kala mo yung mga anak, kala mo bilis mag-exit, ayaw na kita maging nanay, ayaw na kita maging tatay. Hindi mo naman mapapalitan yun. Diba? Amen? Next, ang isa pa pala sa talking stage, sabihin nyo ano? Siyempre, nagsha-sharean kayo. Kung ano-ano. So, kung ano yung opinion niya, nabubuksan ka. Na hindi mo naman dating opinion. Nadala-dala mo na ngayon. At pag dala-dala mo na yun, yun yung paniniwalaan mo. Ang nangyayari is nababago yung ano yung prinsipyo mo sa buhay, kung ano yung talagang tama sa buhay mo. Hindi ko sinabing mabilis ka ma-impluwensyahan, hindi ka ano. Pero wag mo hihintayin na ma-impluwensyahan ka ng iba, ng mali, bago ka matauhan. At usually, hindi ka natatauhan pag na-impluwensyahan ka na ng mali. Amen ba? Next. Meron akong isang dito quote pala dyan. Sabi ng isang quote, unknown quote to, sabi dito, never waste your feelings on people who don't value you. Huwag mo daw sasayangin ang iyong emosyon o feelings mo dun sa tao na hindi ka naman pinahalagahan. Kasi ang nangyayari ngayon sa community o sa surroundings natin is, kumbaga, binibigay mo ng halaga kahit hindi ka pinahahalagahan. Tapos sasabihin mo, okay lang yun. Ano daw? Oh, hugot ka, diba? So, ang nangyayari tuloy, ganun ang nangyayari pati kay Lord. Pinahalagahan tayo ni Lord, tas hindi natin siya pinapahalagahan. Kaya make a decision. Make the right choice. Next, another kind of relationship. Sabihin nyo ano? Situationship. It is actual, undefined, commitment-free relationship. If that's what you're looking for at the moment, wag mong hanapin yan. It can give you a chance to enjoy the benefits of a relationship without expending too much emotional energy. It is an uncommitted, undefined romantic relationship between two people, meaning that those in this type of relationship have not established what they are to each other. While it may share some similarities with friends with benefits relationship, the two terms do not mean the same thing. Ano pong ibig sabihin nun? Parang halimbawa nga, after ka, may nakukuha kang benepisyo, pero wala pa ring label and commitment. Naaayon lang, kumbaga, batay lang ang iyong relasyon base sa sitwasyon. Kaya nga situationship. Nababatay lang ang inyong relasyon ayon sa sitwasyon. So, ang relasyon natin sa Panginoon, hindi ganun. Ang relasyon natin sa Panginoon, hindi situationship. Na kapag ikaw ay may sakit, may relasyon ka sa Panginoon. Na kapag ikaw may kailangan, may ganito ka, Lord, pipiliin kita ngayon. Paano bukas? At paano next month? At paano next year? Amen po ba? Kaya nga, ang paglilingkod sa Panginoon is a choice na dapat nating piliin at dapat nating gawin. Amen po ba? Few signs daw ng ikaw ay nasa isang situationship. Ano yon? You haven't defined the relationship. Ano ibig sabihin nun? No label po. No label. Kumbaga, hindi mo ma-define kung anong meron kayo. For example lang yan. Ano ibig sabihin po niyan? Pag sa church ka, halimbawa, kung ikaw mananampalataya, you haven't defined the relationship. Ano ibig sabihin nun? Hindi mo masabi kung ikaw ay Christian. Hindi mo masabi na ikaw ay binago ng Panginoon. Hindi mo masabi na ikaw ay nag-church sa ABCI family. Hindi mo masabi kung ano ang stand ng iyong pananampalataya. Bakit? Dahil ang relasyon mo sa Panginoon, situationship lang. Wag po tayong ganon. Amen po ba? Ano pang signs na ikaw ay nasa situationship?
You only make last-minute or short-term plans. Bakit? Ayaw mo ng commitment. Ayoko kasi pag naglingkod ako dyan, pag nagsimula na yan, ako, ang dami na iisipin niya. Kasi kapag naglingkod kasi sa church, kasi may devotion doon. May 4 basic lifestyle. Nagde-devotion, nagla-life group, nagsa-Sunday service, at nagtitraining. Tapos ngayon, nagpa-family altar. O, diba? So, anong ibig sabihin nun? Lack of commitment. Ayaw ng commitment. Amen po ba? And part of ng paglago ng relasyon natin sa Panginoon is serving the Lord po talaga. Hindi po tayo lalago nang hindi tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ano pa ang signs na ikaw ay nasa situationship? Lack of consistency. Ano pa? You don't feel emotionally connected. Depende kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Kung feel mong umattend o feel mong hindi umattend. They might be seeing other people. O, diba? Bakit? May reservation. What if kung may nakita akong iba? What if kung may nag-offer sa akin ng mas maganda? What if ayaw natin na ang pundasyon ng ating relasyon ay batay lang sa sitwasyon? Amen ba? Kaya make sure na ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi lamang situationship. Sabi nga, relationship should grow you closer to God. Our relationship to God dapat ay mas nalalapit tayo sa Kanya, hindi nalalayo. Amen? Relationship should grow you closer to God and not closer to sin. Ganon ang tamang relasyon. Ang tamang relasyon should grow you closer to God and not closer to sin. So don't compromise to keep someone. God is way more important. Aanhin mo na yung iniingat-ingatan mo, pero hindi mo alam, mas importante ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Amen. Number 5. Ito, madami nito. Ano yun? Low-key. Low-key lang tayo, guys. Low-key. It is a term that originated in African, American, vernacular English and used to indicate that something is being kept quiet or on the down low. It can also be used to convey a sense of understatement or to describe something that is not overly intense or dramatic. Some people say they use low-key to mean kinda or to verbally mark something that should be kept in private. Alam po yung low-key, sa mga hindi po nakakaalam, kung narinig nyo na yung salitang low-key, ibig sabihin yung mga quiet lang yan. In a relationship, pero secret lang. Tago. Diba? Hindi ka finiflex. Alam niyo ba yung word na finiflex? Hindi ka binibida. Hindi ka pinagmamalaki. Hindi ka isinisigaw. Diba? Naka-private lang. Kapag pinost ka, naka-only me lang. Diba? Low-key lang. Diba? Pero alam niyo sa totoo lang, yung kind of relationship na low-key, hindi rin maganda. Sabi niyo bakit? Kasi dapat, kung ikaw ay may tamang relasyon at may maayos na relasyon, proud ka. Tama ba? Siyempre, ayaw mo nang hindi... Ikaw ba naman, ito na lang sample, ito yung couple, natin na nito partner, si Man at saka si Louie. Ikaw ba naman, papayag ka na Maan, hindi ka finiflex ni Louie? Hindi, pero iba finiflex yan, puro motor. Nakatidig din, din ako, pansin ko, parang puro motor, no? Biglang naglabasan. Diba? Pero ayaw mo nun, diba? Or when it comes sa magulang at saka sa anak, ayaw mo nang hindi proud yung, ano kayo, relasyon yung mag-ina, low-key, low-key lang tayo, ma. Diba? Yung halimbawa, alam nyo, yung mga anak dito, wag na wag nyong gagawin. Yung halimbawa, may ano sa school, may event sa school. Diba? Malaki. Tapos nandun yung magulang, diba? Yung magulang mo naman, proud na proud sa'yo, tuwan-tuwa, ganyan-ganyan. Tapos pagbaba mo ng stage, abang na abang naman yung magulang mo sa'yo dahil sa tuwan-tuwa. Pero ikaw, iba pinuntahan mo. Iba sinalubong mo.
Tapos nung nilapitan ka ng magulang, man, ba naman yan? Doon ka lang, umupo ka lang doon sa may ano. Diba? Doon ka lang. Ay, no. Tapos yung kunwari, hinatid ka, kasabay mo sa school. Diba? Usually nangyayari yan eh. Ako ramdam ko yun kay CJ. Magkasama ko, ang layo. Talaga, minsan di makaya. Siguro kasi baka tanungin siya, sino yung kasama mo eh. Diba? Pero hindi siya magandang practice. Bakit? Kasi parang ang dating, ikinahihiya mo. Hindi ka proud. Hindi ka, masaya ka, sinasabi mong masaya ka, pero ang katotohanan, kung isang relasyon, masaya ka, at nag-e-enjoy ka, at may natututunan ka, at nag-grow ka, dapat na ipagmamalaki mo. Same with your relationship with God. Hindi pwede na ang relationship natin sa Lord ay low-key lang. Ang tanong, alam na ba ng kapitbahay mo, ng katrabaho mo, ng kaibigan mo, na ikaw ay isang mananampalataya? Baka pag tinanong ka lang, lumabas ka ng bahay, saan punta mo? Diyan lang. Saan nga punta mo? Huwag kang tanong ng tanong. Diba? O pag tinanong ka, saan ka ba pumupunta tuwing linggo at bihis na bihis ka? Diyan lang. Ginawa mo nang, hindi ka nalang nagbihis. Diba? Dapat maging proud tayo sa ating relasyon sa Panginoon. At pag sinabi mong proud ka, ibig sabihin, kaya mong ikwento, kaya mong i-share kung ano yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At it must be your choice. Ihayag ang kanyang kabutihan sa buhay mo. And last, ano ang dapat ma-establish natin? Sabi niyo, ano? Strong relationship. Meron pa bang may strong relationship dito? Amen? Anong ibig sabihin nun? It can be considered a team. You work together and support each other even when you don't see eye to eye on something or have goals that aren't exactly the same. In short, you have each other's back. You know you can turn to them when you're struggling. Dapat ganong klaseng relationship po ang ma-establish natin. Hindi yung cancel culture, hindi yung, ano yung isa? Talking, sumagot din si Tay. Talking stage, hindi yung low-key o situationship, hindi ghosting, diba? Dapat ang nai-establish natin yung strong relationship, na magkaroon tayo ng strong relationship sa Panginoon. Alam nyo ba na kapag meron tayong strong relationship sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng strong relationship sa ating pamilya? Kapag meron tayong strong relationship sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng strong relationship sa paligid din natin. Pero kung sira ang relasyon natin sa Panginoon, sira din ang relasyon natin sa pamilya. Sira din ang relasyon natin sa kapwa natin. Amen ba? Pero kung meron tayong strong relationship sa Panginoon at pipiliin natin yung relasyon natin sa Panginoon na maglingkod sa Kanya, lalakas ka. Amen ba? At anong sabi dito? You have each other's back. Alam mo, may kasama ka, iwan ka man ng iba, si Lord kasama mo. Diba? Nalungkot ka man, pero si Lord kaya kanyang pasayahin. Nasaktan ka man, si Lord kaya kanyang, buhayin, pagalingin. Amen ba? Kaya choosing to live for Christ entails a home that is infiltrated and influenced by the Spirit of God. A home that serves the Lord involves a family that worships the true God. Kaya nga po maging masaya tayo na magkaroon tayo ng pamilya, like ABCI family. This church is our family. Amen ba? Sabi nga, a church is a family. The goal is maturity. Ang ABCI family ay kapamilya natin. Kapamilya mo ba? Yang katabi mo, kapamilya mo ba? Sabihin mo nga sa kanya, masaya akong kapamilya kita. Kaya kung masaya ka na kapamilya mo yung katabi mo o yung mga nasa paligid mo, diba na masaya ka, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manggugusta. Kung masaya ka sa katabi mo, sa kapamilya mo, dito sa pamilya, sabihin mo sa kanya, huwag kang low-key ha. Diba? Dahil bakit? Una sa lahat, mamaya,
Sabi mo, mamaya, next Sunday, nang ghost na kagad yung katabi mo. Hanapin mo yung katabi mo. Yung malakas tumawa, baka yun yung mang-ghost next Sunday. Diba? Kaya nga po, pahalagahan natin yung relasyon natin sa Panginoon. Piliin nating maglingkod sa Kanya. Ayusin natin yung choices natin. Kaya nga po rin tayo tinuruang mag-family altar. Kasi the more na nagpa-family altar tayo, nagiging strong yung relationship natin. Alam nyo, na, sabi nga, a family that prays together, stays together. Kaya nga dapat pa-family altar ang bawat isa. Bakit? It established our relationship with God. Once na ginagawa natin yung family altar, mas the more na na-establish ang relasyon natin sa Panginoon. Spend time praying to God together with your family. If you can spend time to other people, you must have time to spend time with your family praying together, diba, na mas lalo nalalapit sa Panginoon. Ano pa? It will deepen our awareness of living under an open heaven, and it will usher us to enter the kingdom dimension. Sabi ng isang quote, the purpose of prayer is not to receive what you asked for. The purpose of prayer is not to receive what you ask for, but to strengthen your relationship with God. Kaya po tayo nagpipray together. Hindi ang purpose niyan para tugunin lang yung pangangailangan mo, sagutin lang yung mga bagay na hinihiling mo, kundi ang purpose niyan ay to strengthen our relationship with God. Ang tanong, what kind of relationship ang binibuild mo sa Panginoon? Is it a strong relationship? Amen po ba? When our heart is pointed toward God and our relationship with Him is right, this will overflow into other relationship in our lives and impact how we treat others. Kaya kung may maayos tayong relasyon sa Panginoon, maayos din natin kayang i-share sa kapwa natin. Diba? Yung nararanasan natin. Tatlong bagay, diba? Dapat meron kang relasyon, karanasan, at patotoo. Hindi ka magkakaroon ng patotoo at karanasan kung wala kang relasyon. Ganun kahalaga ang relasyon. Amen po ba? It is essential that we prioritize God in our relationship. No matter the connection, He should be the most important person in our lives. Dapat si Lord nasa taas. Lahat ng mga sumusunod, hindi ka pantay ni Lord. Amen ba? Kaya nga sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kung si Lord nga in-establish niya ang relationship niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Diba? Dapat ganun din ang buhay natin. Karapat dapat lang na ibigay din natin sa Kanya. Bakit mo ibibigay ang buhay mo dun sa mga ayaw naman diba? Bakit ka mag-i-invest ng isang relationship, ng ayaw ng label, ng ayaw ng commitment, ng ayaw ng yung talagang nag-grow kayo, ayaw papalapit kay Lord. Don't invest in that kind of relationship. Amen ba? Nowadays, we're obsessed making our lives, look aesthetic. Oh, di mo yung katabi mo, aesthetic. Aesthetic, diba? Ibig sabihin, kumbaga, artistic, mga ganon. Kasi bakit? Lalo sa generation ngayon o sa panahon ngayon, gusto natin, halimbawa, pag may isang cafe na maganda, saan yan? Saang resto yung magandang yan? Saan yung masarap na tinapay na yan? Oh, saan yung museum na yan? O hindi kaya, saan yung resort na yan? Pupuntahan ko. Diba? Pupuntahan ko kasi magandang mag-picture dyan. Diba ganun ngayon? Diba? Hindi ba? Si Achi, halatang hindi gumagala. Halatang trabaho-bahay lang to. Hindi. Diba? Diba? Usually, ganun ang hanap natin ngayon. Diba? Kung saan yung maganda. Kaya ang labanan ngayon minsan sa kainan, hindi na yung, minsan yung pagkain lang. Kung Instagrammable ba yung lugar, lagyan mo lang yan ng dahon at saka ng bulaklak, tapos lagyan mo lang ng magandang sulat yan dyan, maraming kakain dun sa resto mo.
'Di ba? Bakit? Kasi nga, we're so obsessed making our lives look aesthetic. Gusto natin yung aesthetic yung dating. We're chasing after aesthetic. Yun yung hinahabol natin. It shows na kapag tayo ay, tinitingnan natin yung aesthetic ko, ano lang yung artistic, ano lang yung maganda sa paningin natin, it shows that we begin to choose in what we value. Amen ba? So, ano ang pinipili natin at ano ang vina-value natin? So, as a believer, we have to be careful. Bawat isa po, we have to be careful. Kasi kung ano yung pinipili natin, ano yung mga choices natin. Bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi kung ano yung pinipili natin, yun yung vina-value natin. Yun yung pinahahalagahan natin. At pag yun ang pinahahalagahan natin, minsan, doon tayo na-distract sa relationship natin sa Panginoon. Ano ang mas pinahalagahan natin higit sa Panginoon? Doon ka na-distract. Amen ba? We put value on these things already. Kaya ang tendency, minsan, halimbawa, yung mga mahilig magkape, kasi maraming mga coffee shops ngayon na mga magaganda eh. Diba? Gusto ko dito sa coffee shop na to kasi maganda, ganda, ganyan. So, anong tendency nang nangyayari? Kahit wala kang pang kape, pipilitin mo, kape ka ng kape. Nagkanda, asidik ka na. Diba? Kakahabol mo para doon na gusto mong mangyari. Hindi mo nalaman, kinain ka na ng sistema. Kasi you're chasing after aesthetics. Amen ba? Na nangyayari, yun ang pinipili mo, yun ang vina-value mo, na nalilihis ang attention mo dun toward sa Panginoon. So ano ang pinipili natin sa buhay natin? Ano ba talaga ang gusto natin? Aesthetic na buhay o strong na buhay? Diba? Ano bang gusto nating relationship? What kind of relationship we want? Diba? Aesthetic po ba o strong relationship? Amen? Kaya ayusin natin kung ano yung mga bagay na pinipili natin. Kung may mga times na, halimbawa, Lord, nag-ghost talaga kita. Lord, may mga times sa mga panahon, nahihiya pa akong sabihin sa mga kapitbahay o kung kanino man, low-key lang ako sa aking pananampalataya sa'yo. You can pray to God, sabihin mo, Lord, gusto kong maging strong ang relationship ko sa'yo. Ayaw kong manatili na tinatago kita in private. Ayaw kong manatili na hanggang ganito lang ang relasyon ko sa'yo, no commitment, walang label, walang matibay na pundasyon. Kaya ang tanong lagi, ano ang pipiliin natin? Aesthetic na buhay o strong na buhay? Amen po ba? Kaya nga sabi nga ni Joshua, diba, as for me and my household, kahit anong naririnig nating ingay sa paligid, anumang sitwasyon sa paligid, we must choose to serve God. Follow His words. Amen po ba? At ideklara mo yan na as for me and my house, we will serve the Lord. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Come on, isipin mo lahat kung kamusta ba ang relasyon mo ngayon sa Panginoon? Kamusta ang iyong relationship sa Panginoon? Lumalago ba? Nag-grow pa? Ilan taon ka nang may relasyon sa Panginoon? 1 year? 2 years? 3 years? Or more than 3 years? 5 years ka nang may relasyon sa Panginoon? Or more than 5 years? Ang tanong, habang tumatagal ba, nagiging strong ba yung relationship mo sa Panginoon? Diba? O habang tumatagal, na-accept mo yung culture outside na nangyayari, pati mismo sa spiritual life mo, na-adapt mo na, nagagawa mo na. Pray to God. Sabi mo sa Lord, Lord, I want to have a strong relationship to you. Sabi mo yan sa Panginoon, Lord, gusto kong lumago, gusto kong lumalim. Ayoko manatili na ganito ang relasyon ko sa'yo. Lulubog, lilitaw. Ayoko manatili na ang relasyon ko sa'yo walang commitment, na hindi naglilingkod sa'yo. Come on, pray to God. Gusto kong lumago. Gamitin mo ako maging hallelujah. Lord, sabi mo sa Panginoon na, Lord, maging instrumento mo ko. Gusto ko na ipinagsisigawan ko ang kabutihan mo sa buhay ko, ang relasyon ko sa iyo. Come on, pray to God. Sabi mo yan, kung ikaw nagawa mo, na nag-ghost mo si Lord, or hindi mo siya hindi ka naging vocal when it comes to your faith, hingi mo ng tawad yan sa Panginoon.
ng tawad yan sa Panginoon. Sabihin mo yan sa Kanya, Panginoon, from now on, I will make the right choice. I will serve you with all my heart. I want to have a strong relationship with you. Hallelujah, hallelujah. Come on. Pray to God, Jesus. Hallelujah. Tandaan mo, nung simula nung nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, hindi na ikaw ang masusunod, kundi ang Panginoon na. Just pray to God. Ihingi mo rin ng tawad, Lord, ng mga panahong kailangan kita. Ang lapit ko sa'yo. Pero nung panahong nakuha ko na yung mga pinapanalangin ko, nung naging answered prayer na ako, naging laylo ako sa'yo. Lord, patawarin mo ako. Gusto kong ibalik yung fire sa puso ko. Gusto kong ibalik yung joy sa puso ko. Gusto kong ibalik kung gaano kung una kitang nakilala, yung sabik and excitement. Na-attend ako sa church na talagang punong-puno ng joy, punong-puno ng kagalakan sa puso. Come on, pray to God. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaalay sa'yo ang puso ko, at nais kong makita ang kaluwalhatian mo, at tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Come on, sabihin mo yan sa Panginoon. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaalay sa'yo ang puso ko, at nais kong makita ang kaluwalhatian mo, at tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Come on, kapag kinanta mo tong awitin na to, sing it wholeheartedly to Jesus. Balikan mo, yung fire mo ba before, same pa rin nung fire mo ngayon? Yung commitment mo ba before, same pa rin ba nung commitment mo ngayon? At kung nabawasan ito o nawala man ito, you have the right to choose and make sure na ang pipiliin mo yung tama, na Lord, I want to have a strong relationship with you. Gusto kong ibalik yung dating naglilingkod ako sa'yo. Gusto kong ibalik kung gaano ko ka-on fire noon. Gusto kong ibalik yung confidence ko noon nung sinishare ko ang iyong word. Gusto kong ibalik ang mga bagay na nagagawa ko para sa'yo. Come on, sing it to Jesus. May mga bagay na hindi ka nagawa, natigil, nahinto. Pero si Lord handa, hinihintay ka lang niya. Sinasabi niya na, anak, nandito lang ako eh. Hindi naman ako nawala sa'yo eh. Hinihintay lang kita. Still, ang relasyon ko sa'yo buo. Come on, say it to Jesus. Sing it to Jesus. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaalay sa'yo ang puso ko, at nais kong makita ang kaluwalhatian mo, at tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Minsan pa, patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaalay sa'yo ang puso ko, at nais kong makita ang kaluwalhatian mo,
buhay, Panginoon, oh God. Lord, from now on, Panginoon, pipiliin ka namin, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Panginoon, buong buhay namin, Panginoon, kami paglilingkod sa iyo, Panginoon, oh God. Lord, patuloy ang aming desisyon, Panginoon, Lord God, ay yung desisyon na, Lord God, na piliin ka, Panginoon, oh God. Truly, Lord, yung gusto ng aming puso, Panginoon, oh God, ay maging inline sa kagustuhan mo, Panginoon, Lord God. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.